So, ubusin lang natin yung bala kasi kailangan makonsume na natin yung gas. Yung CO2. Kailangan pag iaano nyo to, itatabi nyo, kailangan wala siyang naka-punctured na CO2 sa loob. So, pwede nyo lagyan ng CO2, huwag nyo lang ipupush to. Para in case na may masamang loob na pumasok, pipierce nyo lang yun. Okay? Okay, good morning mga kabeng-beng, ano? Good morning, good afternoon, and good evening kung anong oras man ninyo to pinapanood, okay? So, another day, another gun. Sabi nga ni paring Romeo ko. So, samahan niyo ulit akong mag-unbox ng panibago nating unit. So, makikita nyo, nakasulat sa kanya, T4E, tactical pistol, TP50. So, ito po ay, ang brand ng gumawa nito ay si Umarex, ano? Yan. So, siya ay, hindi siya ordinaryong airsoft or wala naman siya talaga sa airsoft category. Kasi ito pong pistol na to ay isa siyang less lethal na self-defense home pistol. So, isa siyang pang self-defense na for intruder, no? Kunyari, merong pumasok na magnanakaw sa inyo, tapos merong dalang patalim, masamang loob, meron siyang dalang kahit anong uri na bagay na makakasakit sa inyo, pwede po kayong mag-engage using this, okay? So, T4E, Training for Engagement. So, TP50, siya po ay isang caliber 50 na rubber ball. Ito yung bala niya. Okay? So, buksan natin yung unit para makita na natin agad. So, ayan. Umarex. So, hindi naman natin kailangan yan. Tayong mga Pilipino yung mga papel di natin binabasa. So, eto siya, no? Ayan. So, makikita nyo, T4E. TP50 yung markings niya. Gen 2. Ayan. Training for engagement. So, ayan. Meron siyang fiber optic sight. Tapos, so hindi siya nagre-reciprocate. Wala siyang blowback, hindi siya nakakasa. Hindi siya, tapos, although gawa siya sa ABS plastic or polymer, mabigat siya kasi yung loob niya is steel. Steel yung parts niya. Steel yung barrel. Ayan o, steel to. Bakal yung loob niya. Tapos ito, para siyang Glock yung pakiramdam mo. Although ito, hindi naman siya nag-slide, gawa rin siya sa plastic. So makikita nyo, meron siyang ganito. Tapos wala siyang magazine. Wala siyang magazine. So, dito siya nilalagyan ng bala. So, siya ay 6-rounder, no? Ang meron lang tayong available ay rubber ball. Eto. Rubber ball. Ayan. Goma po to. Goma siya. So, pwede rin siyang balahan. Ito. Pwede siyang balahan ng steel ball, steel bearing na ganito yung size. Okay? For example, eto. Ito yung ordinaryong bala ng airsoft gun. Tapos, pag gusto mong magbala ng, yun yung nahiwa ko. Ay! Gusto mong magbala ng steel BBs or bulitas, ayan. So, magkasinlaki sila, di ba? Ito naman, yung bala
ng 50 caliber. Ganyan siya kalaki. So, wala akong available na steel bearing or steel ball na ganito kalaki. Pero, pwede po siyang balahan ng ganun. Na steel bearing. Tapos, pwede rin siyang balahan ng pepper ball. Yun yung pagka tumama, nagiging siyang parang tear gas. Nagiging siyang parang pepper spray. Pwede rin po yun ibala sa kanya. Okay? So, siya ay 6-rounder. So, dito nilalagay yung bala. Wala siyang magazine. Ihuhulog mo dyan yung bala. Tapos, dito mo ilalagay yung propellant niya. So, yung propellant niya, hindi po green gas, no? CO2 cartridge or caplet. Ganito siya. Ayan. CO2 caplet. So, bakit siya pang self-defense? Okay. Explain lang natin. Yung mga nire-reviews ko dito na airsoft, which is yung ganito, 6mm yung bala, ay ang joules po nun, sorry. Ito kasi, ito ay 13 joules, no? Ano ba yung joules? Yun yung power ng paglabas ng projectile dito sa barrel. Ganon. 13 joules siya. So, para mas maintindihan natin, yung airsoft gun na ginagamit natin or ginagamit ko or sa mga nag-airsoft, ang average po ng joules nun ay 0.8 to 1.5. O, diba? Bumabaon siya sa balat, bumabasag siya ng bote. 1.5 joules po ang pinakamataas. 0.8 naman yung mga average pistol, no? 1.5, nandun yung mga rifle. Ito po ay 13 joules. So, kayo nang bahala magkwentada kung gaano siya kalakas. Yung airsoft is 0.8 to 1.5. Ito po ay 13 joules. So, 6-rounder siya. So, dito mo siya ibabalahan. Meron siya ditong spring. Hihilahin mo siyang ganon. Hila. Tapos, hulog. 1, 2, 3, 4, 5. Ilan na ba yun? 6 na ata yung hinulog ko. 6 na nga ata. Okay, 6 na kasi hindi na siya hindi na siya kasya. Mali ang bilang ko, hindi marunong magbilang yung nagre-review. O tapos, eto naman yung propellant niya. So, ganito. Ang halaga ng isang propellant, wait lang. Sa airsoft, ito, yung green gas, ang halaga nito is 350, 400, 450. Tapos, yung isang gas, kaya niyang magpaputok ng around 3,000 to 3,500 na shots to 4,000 pagka gas efficient yung unit ninyo. So, ganon. Gagastos ka ng gas ng halagang 400. Tapos, around 3,500 shots ka. Okay? Sa CO2 caplet, dito, pag ito ang gamit mo sa kanya, ito ay nagkakahalaga around 65 to 85 pesos. So, ang mura, di ba? Ang laking kamurahan niya kasi yung isa 350 to 400 to 450 yung Tapos ito 80 pesos, ganyan, 65 to 85 pesos. Ang problema, ang isang caplet lang na ganito, kaya lang niyang pumutok ng 12 times. So, pagka 6-rounder, naglagay ako ng 6, ginamit ko to,
naubos ko yung 6, tapos naglagay ulit ako ng panibagong 6, naubos ko, ubos na yung couplet mo. So, gastos ka. Gastos ka, di ba? So, hindi po siya pwedeng ipanlaro, hindi siya pwedeng isali sa mga airsoft event kasi siya po ay pang self-defense, okay? So, ite-test fire natin siya. So, magsaset ako ng ng pwedeng i-firing sa labas kasi hindi siya pwede dito sa loob ng bahay. Unang-una, sobrang lakas po ng tunog niya. Para siyang putok ng totoong baril, ng totoong pistol. Tapos, pwedeng mag-ricochet itong rubber ball kung ano pang mabasag ko dito sa loob ng pinagsushootan ko. Okay? So, test fire natin. So, ayun, nandito tayo ngayon sa labas kasi parang ito lang yung pinaka-safe na way para mag-firing ng ganitong klaseng unit. So, bago tayo mag-firing, so ito yung propellant niya. Ayan. Tapos, nakikita nyo, ito, dito tatanggalin muna siya. So, ganito siya. Tapos ito, nakikita nyo, sarado siya. Ito kasi meron siyang parang parang karayom. So, tutusukin niya to para lumabas yung CO2. So, lagyan muna natin ng silicone oil yung pinaka parang karayom niya. Para malubricate yung mahangin, no? Parang naririnig kaya ako sa video. Para malubricate yung yung loob ng pistol natin. Okay? So, ang paglalagay ng CO2 cartridge, pasok lang natin to dito. Okay, pagkapasok natin, sasara natin to. Okay. So, pag mahigpit na siya, okay na yun, yung tamang higpit lang. Tapos, may nakikita kayo dito nakasulat, push. So, pagka pinush ko to, ito, mag-activate na yung natin, yung propellant natin. Ako, may dadaan pang magtataho. Mag-activate na yung propellant natin. Lalabas na ngayon dito yung CO2. So, na siya noon? Activated na. Ngayon, pagka naipunctured na to, hindi na siya, kailangan mo nang ubusin yung hangin niya sa loob. Hindi siya pwedeng mag-impact ng hangin dito eh. Once na punctured na yung couplet, kailangan na natin siyang ubusin. So, ayan. Pupush natin yung quick piercing natin. Okay? So, ito, nakikita nyo, color black siya. Nahihiya ako, nandito ako sa labas. May mga dumadaan. So, ito, meron siyang black doon. Ayan. Pag pinush ko to, lalabas na dito. Para siyang indicator ito eh. Magiging red to. Ibig sabihin, na siya. Good to go na. Okay? So, push natin. So, ayun. Red na siya. So, sana tamaan ko, no? Okay. Wait lang. Baba natin tong camera. Okay. So, firing ng Umarex 50 caliber self-defense pistol. Okay? Firing. Tag-ina. Zoom natin. Zoom. Oops, sorry. Zoom. Zoom out. Yan. Next. Firing. Firing. Firing.
Hiring. Oops. Okay. So pag gano'n na yung tunog niya, wala na siyang bala sa loob. Okay? So nakita niyo naman kung gaano siya kalakas, 'di ba? Tapos pwede niyo nang i-dry fire niyo to para maubos yung hangin sa loob. So ayun lang, yung mga rubber ball kung ano yun, reusable, kung mapupul pa natin, pwede pa natin yun ulit gamitin. Okay? Maraming salamat.